What's up mga ka-try? I'm Patrick. Back again with another episode. And this time, we'll learn more about drawing. Dahil magkakaroon tayo ng another tutorial. This time, we'll learn how to draw the face. Sa start pa lang ng ating show, marami na ang nag-message at nagtatanong kung kailan tayo magkakaroon ng portrait tutorial. And eto na yung pinakihintay nyo kasi ngayon na yon. Tuturuan ko kayo kung paano mag-drawing ng mukha. Portraits is one of the most common things that people draw. Pero portrait is sa pinakamahirap ding i-drawing. Marami ang nag-try sa atin ito pero marami din ang na-discourage. Kasi maraming pagkakataon pa nag-drawing tayo ng mukha, kahit anong concentration natin or kahit anong focus natin, pag i-drawing natin sa papel, parang laging merong mali. And maraming mistakes. Minsan, hindi tama yung pagkakalagay ng mga facial features o kaya man mali yung proportions or hindi kamukha yung idinodrawing. And ayan na yung mga common mistakes sa pagdodrawing ng isang portrait. And ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-drawing ng mga portraits. Paano ba ilagay yung mga facial features, ano ba yung tamang facial proportions pag nagdodrawing ng mukha. Kaya tara sa ating overhead setup at ipapakita ko yun sa inyo. Okay, let's start the drawing. The first thing that you'll do is draw a circle. And ang gagawin natin dito sa circle na to, i-chop natin yung sides. Ayan, para makuha natin yung shape ng ating ulo. Kung tatouch nyo yung gilid ng ulo nyo, it is not rounded, no? Medyo flat yung sides ng head natin. So yung gusto natin ipakita sa shape na to. And next, hahatiin natin siya sa gitna. Ayan, horizontal and vertically. Di ba pag nagdo-drawing ng mukha, madalas nakikita natin yung cross. Yan, ito yung tinatawag na guides natin. Yung gitna na line, yung horizontal line, magiging ating brow line. And then, kuha tayo ng 2/3 sa taas. Yan. And ito naman yung magiging hairline natin. And dito natin drawing yung buhok. And kunin natin yung 2/3 na yun, ibaba natin. And makukuha naman natin yung ating nose. O yung pinakababa ng ating ilong. And kunin pa natin ng isang beses, pababa. And ito ang ating magiging chin o yung baba natin. So, mapansin nyo, pwede natin siyang hatiin sa tatlo. Una, hairline to brow line to nose, and nose to chin. And then, mag-drawing na tayo ng ating jaw. Yung jaw natin, pa-taper siya. Ayan. So, kunin natin yung overall shape. Ang unang facial feature na dinodrawing ko is the ears. Yung taas ng ears ay kapantay ng ating brow line. And yung baba ng ating tenga ay kapantay siya ng ating nose. And when looking straight ahead, katulad ng drawing natin. And then syempre, gawin natin siya sa kabila. Ang kasunod naman is the eyes. Yung eyes natin, nasa gitna ng mukha natin. So, kunin natin yung gitna ng mukha and gawa tayo ng line. And ang gagawin natin, ilagay natin kung saan natin ipa-place yung ating mata. Ayan. A general rule, pag nagdo-drawing ng mata, is yung space between the eyes, yung laki niya, is kung gaano din kalaki yung mata natin. Kung gaano yung length. So, mag-drawing lang tayo ng basic na mata. Next is the eyebrows. Yung eyebrows,
Ida-drawing natin siya doon sa brow line. Kaya dyan nakalagay yung ating eyebrows. And then, kasunod na din ang drawing ko is the nose. Paano natin makukuha yung width ng nose natin? So, kunin mo yung dulo ng mga mata natin. Ayan. And pag binaba natin siya, ganito yung magiging width ng ating ilong. So, mag-drawing lang tayo ng basic nose dito. Yung nose natin, pwede nating ihalong tulad sa isang triangle. Ayan. And then, mag-drawing naman tayo yung bibig. Saan natin to ipa-place? Doon sa nose line and doon sa chin line natin. Kunin natin yung gitna nun. And ito ang magiging lower lip natin. Lower lip. And para sa width naman ng ating mouth, kadalas katapat yun ng ating pupils. Yung corners ng mouth natin. So mag-drawing lang ulit tayo ng ating bibig. Ayan. So ayan. Nakuha na natin yung mga major facial features ng mukha natin. And next, sa hair naman, yan, syempre, mag-i-start yun dun sa ating hairline. So, ayan, mag-drawing tayo ng rough example ng hair. And tip lang, pag mag-drawing ka ng buhok, is hindi mo naman kailangang i-drawing yung every strand ng hair. Napakadami nun, magtatagal tayo dyan. So, ganito yung ginagawa ko. Itinitreat ko siya na parang isang shape. And binablock ko lang siya, katulad na nakikita nyo dito. Isang shading lang. And ayan. Napakita na natin na that is the hair nung ating drawing. And next naman is the neck. So dito nakikita kung masculine or feminine yung dinodrawing. And ito na yung proportions ng mukha natin. And this will serve as a guide when drawing faces. Siyempre, dahil ang mukha natin ay iba't iba, we have unique facial features per person. So, ang gagawin natin, i-adjust lang natin siya unti-unti, depende doon sa ating subject matter. May mga tao na medyo makapal yung noo, or malapit yung mata sa isa't isa, or may malaking space dito. Ayan, so medyo mag-a-adjust tayo ng konti. Pero this is the basic guidelines na pwede nating i-follow, and maraming artists ang sumusunod at gumagawa nito at very effective ito para sa kanila. So, ito yung mga facial proportions na dapat nating tandaan. So, natutunan nyo na kung paano mag-drawing ng mukha. Saan ilalagay yung mga features gamit yung basic face proportions natin. And nagkaroon ako ng idea. Mag-drawing kaya tayo ng isang trapezius gamit yung mga natutunan natin. So, pili tayo ng isa. Siyempre, randomly. So, para makuha yung ating subject matter, gumamit ako ng randomizer app, and inlist ko lahat dito yung ating current TriPH shows. So, gamitin natin to para malaman kung sino yung ating i-draw. Ayan. So, try to edit. So, sino i-drawing natin? Yung host na try to edit, si Direct JM. Tara!
So tapos na yung ating pagdodrawing. Pero ina-encourage ko kayo guys to try and follow this tutorial kapag magdodrawing kayo ng mga portraits. So ngayon, well-equipped na kayo para i-drawing yung inyong loved ones, yung family members nyo, baka mga kaibigan nyo, maging yung crush mo. So pwede mo na silang i-drawing ngayon. And don't forget guys, kapag gagawa kayo ng drawing gamit yung tutorial natin, we encourage you then to send your work here at TryPH and ipi-feature namin yung gawa nyo. And bago pala matapos yung ating episode, nais kong i-shoutout si JD Canon. Dahil nag-drawing siya, na pina-follow yung ating tutorial na nakaraan about sa shading. So, ganyan ang mangyayari pag nag-send kayo ng mga artworks nyo dito. I-feature namin siya katulad ng gawa ni JD. So, yan. Ending na naman ng ating episode. Pero ini-encourage ko kayo guys na i-share nyo yung ating episode ngayon and help us reach 10K followers and 10K likes dito sa ating FB page. #Road to 10K. So maraming salamat ulit sa panonood guys and kita-kita tayo sa ating susunod na episode.